The death threat made by the Vice President against President Marcos became one of the central issues in yesterday's trial. Did the President watch that portion of the proceedings kasi it directly concerns him? And somehow, yung pagsasailalim ba nito under an impeachment trial validated the President's previous statement na hindi dapat baliwalain yung ganitong klaseng mga remarks or rhetoric? Katulad ng aking binanggit, hindi naman po nagmo-monitor ang Pangulo para panoorin ito dahil marami po mga meetings na inatinan ng Pangulo. Kasama na po dyan yung EDC at marami pa pong mga pagpupulong. So, at itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo na isinagawa ng Vice Presidente, hindi na po ito bagong news. Matagal na po at nakita na rin po natin kung ano ang naging tugon ng Pangulo patungkol sa pagbabanta sa buhay niya sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng Vice Presidente sa isang assassin. So, nagkaroon ng hearing kahapon para patunayan ito. Sa ating pagkakaalam, hindi ito dininay ng Vice Presidente. At ang kanyang depensa lamang dito ay freedom of expression. So, walang pagtanggi, walang pagpapasinungaling sa akusasyong totoo niyang pinagbantaan ang buhay ng Pangulo. During the opening of the impeachment trial, the defense team of the Vice President argued that this proceeding seeks to overturn the will of more than 32 million voters. Sabi pa po ng defense, the Vice President received more votes than the President and any member of the House prosecution panel. From your perspective, should the number of votes affect itong, does it have any bearing in an impeachment trial? Kung yan ang susundin natin na reason o argumento, ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede rin siyang gumawa ng mga impeachable offenses. Dahil malaki naman yung boto niya eh. So wag nang pansinin yung mga impeachable offenses na di umano nagawa kasi binoto siya ng milyon o trilyon ng mga Pilipino sa Pilipinas. So, hindi po ito tamang argumento, kaya nga po meron tayong provision sa Constitution ng impeachment. Dahil ito lamang po ang paraan na maaari makapagpatalsik sa isang public servant na umubuso ng kapangyarihan at nagsagawa ng mga impeachable offenses. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat, kung liable ka, managot ka.